Gianni's POV. Nang pagbalikan ako ng aking malay, nasa loob na ako ng ospital at nakahiga sa hospital bed. Agad kinapa kong aking tiyan, hindi pa naman gaanong maumbok sa pag-aalalang baka napahamak ng aking baby. Huwag kang mag-alala dahil ligtas ang baby mo. Narinig kong kausap sa akin ni Jared na kapapasok pa lamang sa pintuan at naabutan ng ginawa kong pag-check sa aking tiyan. Nakahinga ako nung maluwag na marinig kong sinabi, ngunit bigla akong natigilan nang ma-realize kong alam na niya ang aking pinagbubuntis. I'm sorry dahil tinago kong sayang totoo, Jared. Para maniwala kang hindi ko binalak ipaako sa iyong bata. Bala ko rin sabihin sa iyo tungkol sa pagbubuntis ko kapag handa na ako makipag-usap sa iyo tungkol sa bagay na to. Paumanhin ko sa kanya. Maiintindihan ko kung kalayo niya sa akin. Ngayong alam niyang nabuntis na ako at si Zion ng ama. Di naman kasi lahat ng lalaki kayang tanggapin ng buong puso ang anak sa ibang lalaki ng babaeng iniibig nila. At baka isa sa Jared sa kanila. Mas gusto ko pa nga ipaako mo nga sa akin ang pagiging ama ng bata. Kasi ibig sabihin talagang seryoso kang magpakasal sa akin at makasama ko habang buhay. Ani Jared na may bahagyang panghihinayang sa kanyang boses. Di ko napigilang mapatitig sa kanya. Ibig sabihin, tanggap niya magiging anak ko kay Zion? Napakaswerte ko naman dahil may lalaking tulad niya sa aking tabi na nakahandang maging ama sa anak ko mula sa ibang lalaki. Ngunit nakaramdam din ako ng guilt dahil pinag-iisipan ko siya na hindi niya matatanggap ang bata sa sinapupunan ko. I'm sorry, Jared. Gusto ko kapag magpakasal ako sa iyo dahil mahal kita at dahil gusto kong may sumalo sa responsibilidad na iniwan ni Zion sa akin. Honest na sagot ko sa kanya. Ang sasabihin ko sana, masaya akong tinatanggap niyang bata sa tiyan ko at nakahanda ako magpakasal sa kanya gaya ng nauna kong plano. Ngunit di ko alam kung bakit ibang mga salita ang namutawi sa aking mga labi. Siguro hindi ko talaga kayang lokohin ang sarili ko. Kahit may ibang babaeng nasa buhay ni Zion, kahit galit ako sa kanya, at kahit hiwalay na kami ngayon, siya pa rin ang lalaking mahal ko. Di ko pala kayang dayain ang aking sarili. Oo nga't nag-e-enjoy akong kasama si Jared at masaya ako. Natanggap niya ako pati rin ang magiging anak ko. Ngunit pagtingin kaibigan lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Naiintindihan kita, Gianni. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipiliting pakasalan ako. Katulad mo, gusto ko rin ang dahilan ng pagpapakasal mo sa akin. Ay dahil mahal mo ko at hindi yung napipilitan ka lang. Sagot ni Jared habang nakangiti, ngunit may bahagyang lungkot sa mga mata. Siya nga pala, alam na ba ni Zion na buntis ka? Mabilis akong umiling. Wala akong balak na ipaalam sa kanya ang tungkol sa kalagayan ko, Jared. Kaya nakikiusap ako sa iyo, ilihim mo na lang muna ang tungkol sa pagbubuntis ko. Tanging ikaw lang at akong nakakaalam dito at maging ang mga kaibigan ko ay walang alam tungkol sa bagay na to. Huwag mo sanang isiping nakikialam ako. But I think it's better kung ipapaalam mo kay Zion ang tungkol sa pagbubuntis mo. It's his baby after all. May responsibilidad at karapatan siya bilang ama sa maging anak mo. Seryosong payo sa akin ni Jared. And I think Zion still loves you. Kung nakita mo lang kung gaano siya nag-alala sa iyo habang buhat ka niya, papunta rito sa ospital. Anyone could tell that he still cares for you. Kaya kapag nalaman niyang buntis ka, baka balikan ka niya at mabuo ang pamilya ninyo. Bahagya akong natawa sa panghuling sinabi niya. Hindi siya makikipagbalikan sa akin, Jared. Hindi niya nga sinabi sa akin kung ano ba talagang dahilan at nakipaghiwalay siya sa akin maliban sa di na raw niya ako mahal at ang kapatid mo na ang mahal niya, which is hindi ko naman talaga masyadong pinaniniwalaan. Alam ko, may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Ngunit ayaw lamang niyang sabihin ko sa kanya. Kung ano iyon, tsaka bakit mukhang pinagtutulakan mo ko pabalik sa kanya? Di ba dapat matuwa ka dahil wala na akong balak makipagbalikan kay Zion kahit magkakaroon kami ng anak? Umiling si Jared sa akin. Humugot ng malalim mabuntong hininga bago nagsalita. Kung hindi mo na siya mahal, talagang matutuwa ako na wala ka ng balak makipagbalikan pa sa kanya. Pero alam kong mahal mo pa rin siya, Gianni. At nasasaktan ka lang dahil sa nangyari kaya ayaw mong aminin sa sarili mo na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Bigla ako natahimik sa mga sinabi niya. Alam ko naman na mahal ko pa rin si Zion hanggang ngayon. Ngunit gusto ko nang makapag-move on sa kanya. Siya nga pala, Jared. Nakakulong na ba ngayon si Bettina at ang dalawang lalaking tauhan niya na kumidnap sa amin? Bigla ko naalalang itanong sa kanya. Nakatakas si Bettina. Di naman kasi malala ang tama niya sa tiyan. Kaya bago pa man dumating ang mga pulis, nagawa niya ng makatakas. Ngunit ang dalawang lalaking tauhan niya, nahuli ng mga pulis at nakakulong na ngayon. Pagbabalita niya sa akin tungkol sa nangyari.
Nahinto ang pag-uusap namin nang dumating si Silvana. Agad niya ako nilapitan at niyakap. Nagpaalam naman si Jared na lalabas ng silid para bigyan kami ng space na makapag-usap ng kaibigan ko. Alam mo bang halos paliparin ko ang kotse ko mula Baguio, pabalik dito? Para lang tawagan ako ni Jared at sinabing na kidnap ka, Bettina. Pero nakaligtas ka at ngayon nasa ospital. Agad niyang sabi sa akin nang kumawala sa mahigpit niyang pagkakayakap sa akin. Bakit ba hindi ka pa tinitigilan ng babaeng yon? Gayong hiwalay na kayo ni Zion ngayon. Yan ba ang unang dapat sabihin kapag dumalaw ka sa kaibigan mong nasa ospital? Hindi ba't dapat kinukumusta mo muna ang kalagayan niya bago magtanong ng kung ano-ano? Nakangiting biro ko sa kanya. Napangiti na rin si Silvana at napailing. Sa tingin ko okay ka na dahil kaya mo nang magbiro. Hinimatay lang naman ako at tina-enjoyed ang bibig ko kung kaya't kaya ko pang magsalita. Natatawang sagot ko sa kanya. Actually, sinabi sa akin ni Jared sa phone nang nagkausap kami na okay ka lang, nalilimatay ka lang daw sa sobrang takot. By the way, ano nang nangyari sa babaeng yon? Pati sa mga lalaking tauhan niya? Nakulong ba sila? Dapat lang. Dapat silang magbayad sa ginawa nilang pangingidnap sa'yo. Yung dalawang lalaking tauhan niya, nakakulong na ngayon, pero si Bettina nakatakas daw. Sagot ko sa kanya. Baliw talaga ang babaeng yon. Nakakatakot ang galong klase ng babae. Sobrang obsessed sa pag-ibig. Mabuti na lang di kanya sinaktan. Komento ni Silvana. Mabuti nga't di lang akong di nasaktan, kundi dalawa kami. Sabi ko kay Silvana. Tumaas ang kilin ni Silvana nang marinig ang sinabi ko. Sino? Ang Janinang yon? Sana nga pinatamaan siya ng bala sa ulo ni Bettina para na rin hindi na siya gumising pa. Di naman si Janina ang tinutukoy ko, kundi ang batang nasa loob ng aking sinapupunan. Sagot ko, kaya kinalaki ng kanyang mga mata. OMG, buntis ka at si Zion ng ama? Nanlalaki ang mga matang bulala si Silvana. Gianni's POV. Mabilis kong tinakpan ng palad ko ang bibig ni Silvana dahil napakalakas ng kanyang boses. Pwede bang hinaan mong boses mo? Baka may makarinig sa'yo. Nakasimangot na sita ko sa kanya. Agad na inalis na Silvana ang palad ko sa bibig at pinagtaasan ako ng kilay. Nandito tayo sa loob ng kwarto sa ospital, kaya't sinong makakarinig sa'yo? Nakasimangot na sita ko sa kanya. Agad inalis ni Silvana ang palad ko sa bibig at pinagtaasan ako ng kilay. Kahit na, mabilis kong sagot sa kaibigan ko. Alam ba ni Jared ang tungkol sa kalagayan mo? At higit sa lahat, alam ba ni Zion na pinagbubuntis mo ang anak niya? Tumango at umiling ako. Ngayon lang nalaman ni Jared na buntis ako at tungkol sa pangalawa mong tanong, hindi ang sagot ko. At tulad ng sinabi ko kay Jared, wala akong balak ipaalam kay Zion na magkakaanak siya sa akin. Seryosong mukhang sagot ko sa kanya. Napailing si Silvana. So itatago mo sa kanyang ama? Hindi ako mimikit at tiyak ni Silvana. Tama ang kanyang sinabi sa akin. Huminga siya ng malalim at hinawakan na isa kong kamay. Pagkatapos pinisil ng bahagya. Alam kong labis kang nasaktan sa ginawa sa'yo ng lalaking yon. Kaya kung ano man na magiging pasya mo, susuportahan kita. Basta wag mong kakalimutan na gawin akong ninang na magiging baby mo, okay? Saka pa lang ako ngumiti nang marinig ko ang panghuling sinabi niya. Siyempre naman, ikaw lang nag-iisang ninang at si Nikki ang nag-iisang ninong ng anak ko. Nakangiting niyakap niya ako. Kahit anong problema man ang dumating sa buhay ko, makakaya kong harapin ang lahat hanggat may mga kaibigan akong handang makinig at tumulong sa akin. Ilang oras lamang akong nanatili sa ospital dahil agad din akong na-discharge. Wala namang masamang nangyari sa baby ko dahil malakas ang kapit niya sa sinapupunan ko. Kaya pinayagan ako ng doktor na umuwi na. Si Jared lang ang naghatid sa akin sa apartment dahil sinabihan ko sa Silvana na wag nang sumama sa paghatid sa akin. Alam ko pagod siya mula sa mahabang biyahe pagkatapos kaya kailangan din niyang magpahinga. Sa apartment na lang sana siya magpapahinga kaso tinawagan siya ng kanyang ina at sinabihang pauwi na rin ang mga ito mula Baguio. Kaya't sa bahay nila na lamang uuwi ang kaibigan. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin, Jared. Masyado na ako nakakaabala sa iyo, kaya umuwi ka na at magpahinga sa bahay mo. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Pagtataboy ko kay Jared. Gusto kasi niyang samahan muna ako sa apartment para daw may mag-aasikaso sa akin, pero tinanggihan ko ang alok niya. Una, malakas pa naman ako kaya hindi ko pa kailangan ng aalalay sa akin. Siguro kailangan ko na makakasama sa bahay sa huling buwan ng aking pagbubuntis.
Pangalawa, ayokong pag-isipan na masama ang mga kapitbahay ko kapag nakita nilang may lalaking nakatira sa apartment. Tiyak na iisipin nilang si Jared ang ama ng bata kapag nakita nila ang tiyan ko. Hindi ka abala sa akin, Gianni, alam mo yan. At kung may kailangan ka, huwag kang mag-aatubiling tawagan ako. Sagot sa akin ni Jared. Kahit nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ko, di man lang nabawasan ang pagiging maalalahanin niya sa akin. Sa halip, mas lalo pa nga siyang naging maalalahanin to the point na naiilang na ako. Pero alam ko, nag-aalala lang siya sa akin kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. I know, Jared, kaya maraming salamat sa lahat ng mga naitulong mo sa akin. Sinserong sagot ko sa kanya. Ngumiti lang siya at di nagsalita. Naglakad ako papasok ng gate hanggang nakarating ako sa tapat ng pintuan. Nanatili pa rin siya sa tapat ng gate at di pa rin umaalis, kaya minuwestra ko sa kanya gamit ang aking kamay na umalis na siya. Ngumiti muna siya sa akin bago kumaway. Pumasok na sa loob ng kanyang kotse. Pagkaalis na Jared, saka ko palang binuksan ang pintuan ng apartment. Akmang papasok na ako sa loob nang biglang may tumawag sa pangalan ko sa mahinang tinig. Di ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Iniisip ko baka nagkakamali lamang ako ng dinig sa boses ng taong tumawag sa pangalan ko. Gianni, it's me, your dad. Kausap ulit sa akin ng boses na kapareho sa boses ng aking ama. Kahit matagal ko nang hindi naririnig ang boses niya, hindi ko pa rin makakalimutan ang timbre ng kanyang boses. Mababa at malumanay. Halatadong napakabait niyang tao. Nangangilid ang luhang humarap ako sa may gate kung saan nagmula ang boses ng dad ko. At agad nagunahan sa pagpatak ang luha ko nang matiyak ko na ang dad ko ang tumatawag sa akin. Dad! Mahina ang boses na sambit ko. Nanatili akong nakatayo at nakatingin sa kanya habang pumapatak ang aking mga luha. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Buhay ang daddy ko. Buhay siya. Nakatayo siya sa tapat ng gate habang nakatingin sa akin ang malungkot niyang mga mata. Pinikit kong aking mga mata at pagkatapos agad iminulat para tiyaking totoo siya at isa lamang halusinasyon. Yes, it's me, Gianni. Lumuluhang sagot naman niya sa akin. Totoong nandito ako at hindi lamang halusinasyon mo. Sabi niya na para bang nababasa niya ang aking iniisip. Tsaka palang tila nagbalik ang lakas ko nang masiguro ko na hindi ako naghahalusinasyon lamang. Dad! Sigaw ko. Umiiyak na tumakbo ako palapit sa gate para buksan yon at papasukin ang aking ama. Sa sobrang excited kong makalapit sa kanya, nakalimutan ko buntis nga pala ako at kailangan alagaan ang sarili ko. Isang mahigpit na yakap ang binigay sa akin ng aking ama nang buksan ko ang gate. Pareho kaming umiiyak habang nakayakap pa rin sa isa't isa. Maraming mga katanungan na nasa loob ng aking isip na gusto ko nang malaman, ngunit makapaghihintay din naman yon. Gianni, anak ko, miss na kita. Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong magpakita at ipaalam sa iyong buhay ako. Ngunit hindi ko maaaring gawin yon dahil ayokong madamay ka. Ayokong madamay ka sa kasalanang nagawa ko noon. Umiiyak na pagtatapat ni Dad nang kumawala siya sa pagkakayakap sa akin. Anong ibig mong sabihin, Dad? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan kong tanong sa kanya. Pero bago ang lahat, ay pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Dad, huwag tayo mag-iyakan dito sa labas ng gate. Mas lalo tayong pagtitinginan ng mga tao. May mga taong nagdaraan ng napapatingin sa amin dahil pareho kaming umiiyak. Siguro nagtataka sila kung bakit kami umiiyak. Tumango ang dad ko at pagkatapos, hinawakan niya ako sa braso. Giniya papunta sa pintuan ng bahay. Ngunit hindi pa man kami nakakarating sa pintuan, narinig ko na ang galit na boses ni Zion. Agad siyang pumasok sa hindi nakalock na gate, lumapit sa akin. Sinong lalaking niya nakasama mo, Gianni? Bakit ka nagpapahawak sa kanya? Galit na tanong niya sa akin, matapos niya akong hilahin palayo sa dad ko. Ano bang problema mo, Zion? Bawal na bang papasukin sa loob ng bahay ko ang aking ama? Inis na tanong ko sa kanya. Kumunot ang noon ni Zion nang marinig ang sinabi ko. Pagkatapos saka pa lang niya tinapunan ng tingin ang aking ama na lumarawan sa mukha ang pag-aalala. You're alive! Gulat na sambit ni Zion habang nakatitig sa mukha ng aking ama. Ngunit ang pagkagulat sa mukha niya biglang napalitan ng galit. Bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon? Napasigaw ako nang biglang sinuntok ni Zion ng malakas sa mukha ang aking ama. Anong ginagawa mo, Zion? Nababaliw ka na ba? Agad kong tinulungang makatayo ang dad ko. Biglang natumba sa sahig matapos bigyan ni Zion ng malakas na suntok. Alam mo ba kung bakit ako nakipaghiwalay sa iyo, Gianni?
Madilim ang mukhang tanong sa akin ni Zion. Dahil sa ama mo. Dahil natuklasan ko na ang ama mo ang pumatay sa mga magulang ko. Galit na sigaw ni Zion habang dinuduro ang aking ama. Pakiramdam ko biglang huminto ang pag-ikot ng mundo nang marinig ko ang sinabi ni Zion. Ang dad ko ang pumatay sa kanyang mga magulang? Imposible. Hindi yun magagawa ng dad ko dahil napakabait niyang tao. Gianni's POV. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Zion? Sabi ko kay Zion. Para kasi akong biglang nabingi sa kanyang sinabi sa akin. Ang sabi ko, ang ama mo ang pumatay sa aking ama. Mariing ulit niya sa sinabi niya. Binigyang diin niya mga salitang hindi ko paniniwalaan. Isang malakas sa sampalang binigay ko sa kanya. Hindi ako papayag na pagsalitaan at pag-isipan niya na masama ang aking ama. Hindi mamamatay tao ang dad ko, Zion. Kaya kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lamang. Sigaw ko sa kanya. Lalong dumilim ang mukha ni Zion nang hindi pinaniniwalaan ang kanyang mga sinabi. Nilapitan niya ako, tinawakan na mariin ang isa kong braso. Bakit, Gianni? Nasasaktan ka ba dahil sinasabi kong mamamatay tao ang ama mo? Paano naman ako? Hindi ba ako nasaktan nung pinatay niya ang mga magulang ko? Nanlilisik sa galit ang mga matang tanong niya sa akin. Akmang ibubok ako ang aking bibig para kontrahin ang kanyang sinabi, ngunit di ko yun tinuloy dahil biglang sumakit ang aking tiyan. Napayuko akong bahagya, napahawak sa tiyan ko ang isa kong kamay. Dad, ang sakit ng tiyan ko. Kausap ko sa aking ama. Mukhang alam ng dad ko na buntis ako dahil kakaibang pag-aalala na lumarawan sa kanyang mukha habang nakatingin sa aking tiyan. Dadalhin kita sa Dr. Gianni? Natatarantang sabi niya. Mabilis akong umiling sa kanya. No, Dad. Ipasok mo na lang ako sa loob ng apartment. Baka kulang lang ako sa pahinga. Akmang tatalikod na ako nang pigilan ako ni Zion sa isa kong braso. What is wrong with you, Gianni? Bakit sumakit ang tiyan mo at namumutla ka? Nag-aalala lang tanong niya. Save your fake concern to yourself. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Mariin ang boses na pagtataboy ko sa kanya. Bago ko siya tinalikuran, naglakad papasok sa apartment habang inaalalayan ko ang aking ama.